ating tinitingnan ang pagkabahabahagi ng Apostol Creed. Tiningnan natin ito sa lente ng Heidelberg Catechism at ngayon ay nandito tayo sa Lord's Day 23 na tapos na natin ang ating pag-aaral sa Apostol Creed na tinalakay ng Heidelberg Catechism sa Lord's Day 7, Question and Answer 23. At ganito ang sinasabi ng Apostol Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa at kay Jesucristong bugtong na anak niya at ating Panginoon na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Nagpapakita ito sa Apostol Creed na ito ang buod ng Ebanghelyo ng Diyos. Na sinasabi ng Apostol Creed na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. At ang tatlong personang ito ay iisang Diyos pero magkakahiwalay sa kanilang gawain at tungkulin sa paglikha, sa pangangasiwa, at maging higit sa lahat sa tipanan ng kanilang pagliligtas. Kung kaya't malinaw na sinasabi ng Apostol Creed na mayroong Diyos Ama na siyang lumalang, makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa. Pero sa doktrina ng pagliligtas, ang Diyos Ama ang siyang pumipili at tumihirang ng kanyang ililigtas bago pa na ng sanlibutan. Malinaw yan sa Ephesians chapter 1, verse 4. Malinaw po yan sa Romans chapter 8, verse 28 to 30. And even in 1 Peter chapter 1, verse 2. Nakita natin at sa mga iba pang talata. So yung anak, Diyos anak, siya ang kasama sa paglikha ng Ama. Hindi siya kinreate, hindi siya basta panganay na anak lang, kundi siya ay kapantay ng Ama sa pagiging Diyos, pero sa kanyang gawain ng pagliligtas, ang Diyos anak ang siyang tumubos at umako ng lahat ng kasalanan ng mga makasalanang nahulog na pinili naman ng Ama bago palanangin ang sanlibutan. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, 2,000 taon na ang nakalilipas. Kaya, ang kamatayan ni Kristo sa cross ay tiyak sapagkat nang pumunta siya doon sa cross, sabi ng John chapter 10, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ang tupang iyon, ang mga pinili ng Diyos Ama. Kaya, yung kamatayan ni Kristo ay pinaglaanan na niya ang lahat ng pinili ng Ama. Kaya ang kamatayan ni Kristo, hindi siya sa bawat ulo o sa lahat ng tao, kundi para sa lahat ng pinili ng Ama. At ang banal na Espiritu, ang Diyos Espiritu Santo, siya ang nagbo-born again, nagre-regenerate ng lahat ng kinubos ni Kristo sa krus. Siya yung nagbo-born again, siya yung nagre-regenerate. At ang banal na Espiritu ang nagkakaloob ng pananampalataya, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan sa mga taong tinubos ni Jesus. Kaya malinaw na sinasabi ng Heidelberg Catechism na itong
artikulo ng Ebanghelyo ng Diyos na ito, na Apostol Creed, ang dapat panampalatayanan lamang ng isang tao na naligtas. Ngayon, puntahan natin ang ating pag-aaral dito sa Lord's Day 23. Meron siyang tatlong katanungan na ibinibigay at sinasagot, subalit hindi natin alam kung ito ay ating makukumpletong matapos ngayon. Sabi ng question and answer 59, ngunit ano ang kahalagahan para sa iyo na paniwalaan mo ang lahat ng mga ito? Ang sagot, nasa harapan ng Diyos, ako ay matuwid kay Kristo at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung inyong mauunawaan yung tanong, ano ang kahalagahan para sa iyo na paniwalaan mo ang lahat ng mga ito? So ang pinapatungkulan ng katanungang ito na ano ang kahalagahan para sa iyo na paniwalaan mo ang lahat ng ito. Yung salitang paniwalaan mo ang lahat ng ito, ano ba yon? Yon yung artikulo ng Apostol Creed. Yun yung dapat na maintindihan natin, na dapat tayong maniwala na may Diyos Ama, na may Diyos Anak, na may Diyos Espiritu Santo, pero iisang Diyos. Subalit, ang pinaka sentro at puso ng Ebanghelyo na sinaad ng Apostol Creed ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi syempre, from the Old Testament, hindi ho nakita ang Diyos. Kaya wala ho nakakita ng mukha ng Diyos sa Lumang Tipan. Bakit po? Kasi pagdating ng New Testament, si Jesus Christ ang magpapakilala ng Ama o ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao. Ibig sabihin po, ang pinakasentro ng Ebanghelyo ng Diyos, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit, especially sa gampanin o sa plano o gampanin o pagsasakatuparan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang implikasyon nito ay nagpapakita sa atin na hanggat hindi natin naiintindihan ang pinakasentro ng pagliligtas ni Kristo, hindi tayo magkakaroon ng pagiging matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Hanggat di mo naiintindihan ang ginawa ni Jesus sa iyo sa krus ng Kalbaryo, ay hindi ka magiging matuwid sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ka magkakaroon ng katubusan. Ibig sabihin, mananatili ka pa rin sa iyong pagiging makasalanan at mapapahamak ang kaluluwa mo o ang katawan mo na pagsasamahin sa pagbabalik ni Kristo sa lawang apoy na supre na ikalawang kamatayan o sa apoy ng paghirap. Kaya naman sinagot ang tanong ng question 59, ngunit ano ang kahalagahan para sa iyo na paniwalaan mo ang mga ito? Ang sagot, nasa harapan ng Diyos, ako ay matuwid kay Kristo. So pag pinaniwalaan natin na mayroong Ama na pumili sa atin, na mayroong Kristo na tumubos sa atin, na may banal na Espiritu na nagbago ng puso natin sa termino ng teolohiya, regeneration, o yung born again, o yung pinanganak na muli. Ang nangyayari, nililigtas tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Kaya ang sagot, nasa harapan ng Diyos, ako ay matuwid kay Kristo. So hanggat ang isang tao ay hindi niya pinapanampalatayanan ang Ebanghelyo ng Diyos, lalo na sa sinamarize ng Apostol Creed, na ang Ama ang pumili, bago palalangin ng sanlibutan, na ang lahat ng pinili niya ay ibinigay niya kay Jesus, inilapit niya kay Jesus upang bayaran sa cross, at ang lahat ng binayaran ni Kristo sa cross ay binorn again, ni-regenerate ng Banal Espiritu, ay hindi siya magiging matuwid sa harapan ng Diyos.
Ibig sabihin po, walang kaligtasan, mananatiling makasalanan. So, tingnan natin. Lagyan ko ng isang ilustrasyon. Kuwari, ito yung Diyos. Ito yung unbelievers, hindi pa mananampalataya. Hanggat hindi niya naiintindihan at pinapanampalatayanan kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos, lalo na sa sentro ng gawain ni Kristo ng pagliligtas, sa harapan ng Diyos ang taong iyon ay makasalanan. Hindi siya matuwid. Nakikita sa kanya ay kasalanan. Ang sabi ng Bible, hanggat hindi naliligtas ang isang tao, ang puot at galit ng Diyos ay nasa kanya. So, kuwari ito yung mga hindi pa naliligtas, unbelievers, tapos ito yung Diyos. Tingin niya lahat yan, makasalanan. Tingin niya lahat yan, hindi siya natutuwa, nagagalit siya dyan. Bakit? Ang sabi ng Romans 1:18, nahayag sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Ibig sabihin, nagagalit ang Diyos sa tao. Hanggat hindi siya naliligtas, tingin ng Diyos sa kanya, makasalanan, tingin ng Diyos sa kanya, walang kabanalan, tingin ng Diyos sa kanya, nagagalit at napupuot ang Diyos sa kanya. So ito yung Diyos. Ngayon, upang ang tao na makasalanan, na tinitingnan ng Diyos, na sinner, tinitingnan niya na dapat siyang kapuutan, walang relasyon sa Diyos. Pero sa mga taong ito, may pinili ang ating Panginoong Diyos at narinig niya ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. At yung pinili na yon ng Diyos Ama, bago pala lang inasanlibutan, ay binago ng banal na Espiritu ang kanyang puso. Binigyan ng espiritual na pagkabuhay ang taong kung iyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na pumuhay sa kanya, na nagkaloob ng pananampalataya sa kanya, ay dadalahin niya sa natapos na ginawa ni Kristo sa cross. So, sasampalataya yung taong iyon. Kaya ang sabi ng Efeso chapter 2 verse 1, hindi niyo ba alam na kayo'y patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan? So, spiritually dead, yun nandito. Pero ano sabi doon? Ang sabi ng verse 2, sinasabi doon, malinaw na sinunod nyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailipin kayo sa kasalanan. Doon sa verse 2. Sa verse 3, dahil sa likas ninyong kalagayan, kabilang kayo sa taong kinupuputan ng Diyos. Pero pagdating ng verse 4 hanggang verse 13, mamamangha ka ng chapter 1. Ano sabi doon? Yung Holy Spirit ang gumawa upang ang taong ito ay sumampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ng Efeso 2:8-9, naligtas kayo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Naligtas kayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapag ang taong ito ay sumampalataya kay Kristo, doon pa lang nagiging iba ang kanyang posisyon. Nagbabago na ho yung posisyon niya. Ang posisyon niya ngayon, hindi na nakikita sa kanya ang kasalanan. Doon sa taong sumampalataya kay Kristo, hindi na napupuot ang Diyos sa kanya. Hindi na siya pupunta sa impyerno. Bakit po? Kasi ang tinitingnan ngayon ng Diyos sa kanya ay si Kristo. Si Kristo na sinampalatayanan niya na si Kristo na banal, matuwid, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross, alam niya na inako ni Jesus ang kanyang kasalanan. Dinala ni Jesus yung kasalanan niya doon sa cross. At yung kasalanan niya ngayon, inako ni Jesus. At nung nabuhay siya, binigyan siya ng buhay na wala. Kaya ngayon, ang sabi ng ating Heidelberg, Catechism, verse 323, question answer 15, nasa harapan ng Diyos, ako ay matuwid kay Kristo. So, tinitingnan ka ngayon ng Diyos Ama, ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo. Ang sabi ng Romans chapter 5, verse 1, if you want to open your Bible, in Romans chapter 5, verse 1, ganito ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 5, verse 1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kung inyong papasinin, yamang napawalang sala na tayo
sa verse 5 ng Romans, verse 1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang salitang napawalang sala, ang isang justification na sa English ay tumutukoy ito sa isang legal na katayuan ng isang tao. Pag sinabing pinawalang sala, ang ibig sabihin po nito, lahat ng iyong ginawang kasalanan ay wala na po. May nagbayad, mayroong umako, at yon ay walang iba kundi si Kristo. Kaya ang pagpapawalang sala sa ating mga kasalanan ay minsan lang ito ginawa ng Diyos sa termino ho ng batas, acquitted, napawalang sala tayo. Ginastify tayo sa merito o sa ginawa ni Kristo sa krus. Isipin mo, si Jesus ay namatay sa krus, ay makasalanang pinili, ang ginawa lang natin, sumampalataya tayo sa Kanya, hindi tayo naparusahan, hindi tayo nahirapan, hindi tayo namatay, hindi natin naranasan ang malaimpyernong paghihirap because we are included to the Father's election before the foundation of the world. Yung Holy Spirit, binigyan niya tayo ng pananampalataya. Binornagyan niya tayo, pananampalataya. At ang pinaka-word na ginamit lang dito sa Romans chapter 5 verse 1 ay pananalig o pananampalataya kay Jesucristo. So once na sumampalataya ang lahat ng pinili ng Diyos Ama dahil binorn again, ni-regenerate ng Banal Spirit at pinagkalooban ng pananampalataya, ang taong yon ay mapapawalang sala ng Diyos. Bakit siya napawalang sala? Dahil si Jesus ang umako ng kanyang kasalanan. Yon ang ibig sabihin po nun. Meron pa sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5. If you want to open your Bible in 2 Corinthians chapter 5, may binabanggit dito sa 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Tingnan niyo po, ang 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya, si Kristo, ay binilang na makasalanan. Bakit? Upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Paano tayo ngayon naging banal sa harapan ng Diyos? Bakit tayo naging banal sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan po ni Kristo, kaya malinaw na sinasabi na kapag pinaniwalaan natin na mayroong isang Diyos sa tatlong persona at ang pinaka-sentro nito ay si Kristo, malinaw na sinasabi niya na tayo ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos. So yung pananampalataya natin iyon ay hindi dahil basta nanampalataya ka lang, kundi yung faith na meron ka, dapat alam mo kung sino ang laman ng pinapanampalatayanan mo. Hindi ho, porque sinabi mo na sumampalataya ako kay Kristo, sumampalataya ako sa Diyos, okay na po yun. Kasi, tingnan nyo, kahit sa Book of James, meron sinasabi doon, sa Aklat ng Santiago, ganito yung maraming sistema ng buhay ng isang tao na hindi naiintindihan ang kanyang pananampalataya, kung sino talaga ang Diyos. Ang sabi ng Santiago chapter 1, verse 19. Santiago chapter 2, verse 19. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. So yung demonyo, sumasampalataya din na may Diyos. Nanginginig pa nga po Pero ibig sabihin ba nun kung sumasampalataya ang mga demonyo o si Satanas na mayroong Diyos? Ibig sabihin po ba nun, matuwid sila sa harapan ng Diyos, ligtas sila?
Hindi ho, demonyo nga eh. Di po ba? Satanas nga eh. So, ibig sabihin, ano yung ibig sabihin ng nun? Yung tao na yon, yung mga demonyo, sumasampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin lang, alam lang nila na mayroong Diyos. Alam lang nila na mayroong Diyos. Tanungin mo ang mga tao ngayon. Pag ba tinanong mo yung tao ngayon, alam mo ba na mayroong Diyos? Ano sagot? Wala hong tao na magsasabing hindi niya alam ang salitang Diyos. Lahat ng tao alam ang salitang Diyos. Pero hindi ulit sinabi niya na alam niya ang Diyos, ligtas na siya. Meron minsan nagsasabi sa akin, hindi ko kilala, nakita ko, binabati ako. Dahil nga po, nagturo tayo sa Pantawid Pamilya as facilitator, tapos may nakakasama tayo sa mga malakihang gawain. Binabati ako. Sabi ko, teka nga muna, sino po ba kayo? Matanong ko lang. Kasi hindi ko po kayo kilala. Pero, sinabi niya, kayo ho yung natuturo sa amin sa Pantawid Pamilya. Kayo ho ay pastor na nakasama namin sa gawain. Ang tanong ko, kilala niya ako, pero ang tanong naman dapat, kilala ko ba siya at may relasyon ba kami? Ang sagot ay wala. Tama po ba? Ang ibig ko sabihin, maraming nagsasabi na mayroon silang pagkakilala, na mayroon silang paniniwala sa Diyos, pero ang problema, walang relasyon. Ganon ang demonyo. Ganon si Satanas. Kilala lang niya na mayroong Diyos. Pero pag sinabi mong magtiwala ka sa Diyos, hindi siya magtitiwala. Bakit? Kaya nga ho sila nagrebelde, wala silang tiwala sa Diyos. Ang gusto nila, siya ang sambahin, si Lucifer, si Satanas. Sila yung masunod. Kaya nga ho, ang ibig sabihin po, na salitang pananampalataya, tidalakay po yan eh. Dito po sa Lord's Day 23, may talakay po dyan. Ang sabi ho dito, sa question and answer 63, sabi rito, hindi ba dahil sa ating okay, asan dito? Sabi rito sa question 61, bakit mo nasabi na ikaw ay matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang? Ang sabi, hindi dahil sa ako'y katanggap-tanggap sa Diyos, batay sa kahalagahan ng aking pananampalataya. So yung pananampalataya mismo, hindi siya yung nagliligtas. Kaya kahit sabihin ng demonyo na nananampalataya silang may Diyos, hindi mo sila ligtas. Parang sabihin ko sa inyo, ano ang tingin niyo ho rito? Mag. Di po ba? Mag. Pero, nakikita nyo lang mag. Ibig sabihin, ang tao, pwedeng sabihin niya mag ito, pero pag tinanong ko kayo, kuwari, tatanungin ko kayo, ano kaya ang laman nito? Hindi nyo pwedeng malaman kasi hindi nyo alam eh. Hindi po ba? Pero pag sinabi ko sa inyo na ang laman nito ay kape, ibig sabihin, dun nyo nalalaman. Maraming nagsasabi na may pananampalataya sila, pero yung laman na pinapanampalatayaan nila, hindi nila alam kung sino. Kaya nga pag tinanong mo, sino ba talaga yung pinapanampalatayanan mo? Sinong Kristo? Sinong Diyos? Hindi kayang paliwanag eh. Pag tinanong mo, pag namatay ka ba, pupunta ka sa langit? Hindi nila alam. Kasi nga ho, hindi nila alam yung pinapanampalatayanan nila. Kaya ang sabi ng question and answer 61, kundi dahil lamang sa pagsunod, katwiran at kabanalan ni Kristo na siyang aking katwiran sa harapan ng Diyos. So kung mayroong kang pananampalataya, dapat nakasentro ito kay Kristo. Sino si Kristo? Dapat panampalatayanan mo, si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay tao. Siya ay namatay sa cross para bayaran ang iyong kasalanan. At kapag may pananampalataya ka sa Kanya, yon ay binibilang sa iyo dahil sa pananampalataya na nakabuod at laman ay si Kristo. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin may pananampalataya ka pero hindi mo alam kung sino yung laman na pinapanampalatayanan mo. Tama po ba? Kailangan alam mo kung sino ang pinapanampalatayanan mo. At sasabi rito, kundi dahil lamang sa pagsunod sa katwiran at kabanalan ni Kristo na siya aking katwiran sa harapan ng Diyos.
Kaya pag tatanungin si Fernando, bakit ka naging matuwid sa harapan ng Diyos? Hindi ko sasabihin. Kaya ako naging matuwid sa harapan ng Diyos kasi mabait ako. Kaya naging matuwid ako sa harapan ng Diyos kasi marami akong ginagawa sa gawain ng Panginoon. Alam mo, kaya naging matuwid ako sa harapan ng Diyos kasi puro good works na meron ako. Hindi ho. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Kaya pag titingnan si Fernando ng Diyos Ama kung bakit ako matuwid sa harapan ng Panginoon, dahil kay Kristo na pinanampalataya na si Kristo na idinamit sa akin para maging katwiran ko na maging matuwid ako sa harapan ng Diyos. Ito ay katulad ng isang paghahalimbawa sa aklat ng Genesis chapter 3. Nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, malinaw, ano yung nangyari? Nalaman nila na hubot-hubad sila. Ibig sabihin na walay kabanalan. Ano yung ginawa nila? Nagtagni-tagni sila ng dahon ng igos, pinahi nila, at pinanakip nila sa katawan. Pero nagtago pa rin sila at natakot sa Diyos. Kung yung kaya yung damit natin, mga ilang araw lang kaya, malalanta na kaya yung dahon ng igos? Malalanta po, di po ba? Mamumugmog. Yun yung unang ginawa na Adan. Gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan, natakpan ang kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero merong takot pa rin at pagtatago sa Diyos. Sabi ng Genesis chapter 3. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng Genesis chapter 3, verse 20. Ito, ang linaw doon. Ang sabi ng Biblia, binigyan ng Diyos si Adan at si Eva ng damit na galing sa balat ng hayop. Alam niyo kung ano yung balat ng hayop na yon? Yon ay walang iba kundi galing ho sa tupa. Kinuha ang balat ng tupa, ginawang damit ng Panginoon at idinamit kay Adan at kay Eva. Alam niyo ba ang simbolo nun? Yon ay tinatawag na typology, pagkukumpara. O siya ay anino o shadow ng nalalapit na kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi mapapatay ng Diyos yung tupa, hindi siya makagawa ng damit, hindi niya makukuha yung balat, hanggat hindi niya pinapatay yung tupa. Si Jesus ay namatay sa cross upang ang kanyang katwiran ay idamit sa atin. Kaya naman, mapapansin natin si Adan ay ligtas at saka si Eva. Ngayon, ano ang ibig sabihin nun? Dapat alam natin kung bakit tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Dapat ang naririnig sa atin, alam mo, matuwid ako sa harapan ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo. Naging matuwid ako sa harapan ng Diyos dahil si Kristo ang umahako ng aking kasalanan.
Si Kristo ang nagbayad ng aking kasalanan. Si Kristo ang nagligtas sa akin. Wala nang iba pa. Hindi dahil sa ako ay mabait, hindi ako dahil mabuti, hindi dahil sa gumagawa ako ng mga kawang gawa. Hindi dahil basta sumampalataya lang ako na sinabi ko, meron akong Diyos. Kundi kilala mo kung sino ang katwiran mo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng ganon, sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya mahalaga na panampalatayanan natin ang mga sinasabi sa artikulong iyon. Kaya sabi, na sa harapan ng Diyos, ako'y matuwid kay Kristo. So, tanong ngayon, pag ba tinitingnan ka ng Diyos, tingin ba niya sa'yo, righteous, matuwid? Hindi dahil mabait ka? O sasabihin mo, maldita nga ako masama nga ako, ang dami ko kasalanan. Alam mo, tinitingnan ako ng Diyos na matuwid ngayon dahil kay Kristo na aking sinampalataya. Yun dapat. Kaya ang sabi rito sa karugtong, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kapag matuwid tayo sa harapan ng Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Dito ako magtatapos sa Juan 3:36. Ang sabi ng Juan 3:36 ay ganito. Nabuksan natin ang Biblia sa Juan 3:36. Ang sabi ng verse 36 ay ganito. Now listen. Ang nanalig sa anak kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pero paano yung hindi sumampalataya sa John 3:36? Ang sabi nito, ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Malinaw sa Juan 3:36 na ang lahat ng nanalig sa anak, yung totoong nanampalataya kay Kristo, na si Kristo lamang ang katwiran niya, ang sabi, may buhay na walang hanggan siya. Pero ang hindi tumalima, ang hindi sumampalataya sa anak, ay wala siyang buhay na walang hanggan at mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, dapat at alam mo sa sarili mo ngayon, based on our study or in the Word of God, kung bakit ka may kaligtasan, bakit ka may buhay na walang hanggan. Sino ang tinitingnan ng Diyos sa iyo, bakit ka matuwid sa kanyang harapan ngayon? Malinaw dapat sa iyo, matuwid ka sa harapan ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo na ibinilang sa iyo ngayon. Dahil sumampalataya ka kay Jesus na Diyos at tao. Na sa kanyang pagiging tao, namatay siya sa cross. Sa kamatayan niya sa cross, tinako niya ang iyong sala upang hindi ka mapahamak sa apoy ng impyerno. Ginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap at aming narinig. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. This is our prayer. In Christ's name, Amen and Amen. Okay, we have a break.